Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Thursday ngayon at bilang pagpapatuloy po sa ating series na atin pong sinimula noong nakaraang araw on the book of James ay atin po ngayong tatalakayin ang chapter 2 or rather James chapter 1 verses 19 to 27 at ito po yung ikalawang araw natin sa series natin sa book of James. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay True Religion. And true religion is hearing and doing the word. Hahanguin po natin ito sa James chapter 1, 19 to 27. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang atin pong mga talata. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Pagpalain nawa ng ating Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Ang tema po ng James chapter 1 verses 19 to 27 ay ito: True Christianity is not just hearing the word, but living it out in obedience and love, empowered by God's grace. Tandaan mga kapatid, ang premise, magagawa lang naman natin ang makapamuhay ng may pagsunod sa Diyos dahil din sa lakas na galing sa Diyos. At ito po ay biyaya. Pinatutunayan po ng ating pag-aaral ngayong umaga na ang tunay na pagiging Kristiyano at mananampalataya ay nakikinig at gumagawa ng kanyang napakinggan. So, sa Reformed perspective, ang James chapter 1, 19 to 27 emphasizes the role of regeneration and then sanctification and the fruit of saving faith in the believer's life. Tandaan, ang Diyos ang nagbo-born again. Siya ang nagre-regenerate sa patay nating espiritu. Pagkatapos na ito'y buhayin ng Diyos, we will get to know Christ. Mako-convert tayo at tayo po'y mamumuhay ngayon sa kabanalan. At yung buhay na yon na kabanalan, sanctification ang tawag doon, ay makikita yung pananampalataya sa buhay ng mananampalataya ay nagbubunga. Kaya binibigyan lagi ng emphasis ni James na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, sa araw na ito po ang ating pag-aaralan. Now, to introduce our subject for today, ang sabi ni Santiago, hearing is not enough. Ang nakapakinig ay hindi sapat. Sapagkat maraming mga taong nakakapakinig, pero katulad po ng isang taong walang pang-unawa, maaaring napakinggan natin pero hindi natin naintindihan. And a lot of people of today, according to Romans chapter 10,
chapter 3 verse 10, if you are familiar with that verse, Romans 3:10, sinabi ni Apostol Pablo, walang matuwid, wala kahit isa. Sa verse 11, ang sabi niya, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So because of the fall of man and because of the entrance of sin, man on its own nature cannot see God. Because no one in the sinful nature will seek God. Neither they can understand. Kaya tandaan natin, marami po naman ang nakakapakinig. Nakakapakinig ng aral, nakakapakinig ng mga turo, nadidinig ang mga mensahe. Pero hindi po lahat ng nakakapakinig ay mananampalataya dahil doon sa kalagayang patay na espiritual. No one will seek God in all honesty, in all desire, at wala po talaga sa tao ang hanapin ang Diyos. Just like what happened in the Garden of Eden when the first human fall because of sin, ano nangyari? They hide from God. At nakikita po natin sa kasaysayan na lagi ang Diyos ang naghahanap, hindi ang tao. No, if you can cite one scripture na ang taong humanap sa Diyos, wala pong ganon. It is always the God, our God, who sought us, who seeks sinners, at hindi ang tao ang humahanap sa Diyos, ayon po sa talata. So, dito po, James writes with the heart of a pastor. At ang letter na ito ni James is very practical, but deeply theological. Ang sulat ni Santiago, bagamat maiksing aklat, ay punong-puno po ito ng mga practical na mga bagay, pero may malalim po itong theological importance. So, here, James addresses believers na scattered by persecution. Yan po yung pinag-aralan natin kahapon. James chapter 1 verse 1. And he encouraged them to live out a mature, tested faith in the midst of trials. Alam po ni Santiago na kapag ang mga mananampalatay nangalat, kung saan-saan sila nakarating, at sila'y namuhay ng merong pananampalataya sa Panginoon, they will be tested. Their faith will be tested. And there will be persecution. Kaya ang letter na ito ni Santiago ay hindi lang hamon kung hindi encouragement sa mga mananampalataya. In verses 19 to 27, James shifts from trials and temptation na pinag-aralan natin kahapon to the active response to God's words. Sinabi ni Santiago sa pag-aaral natin kahapon na ang mga mananampalataya ay makararanas ng mga pagsubok, ng trials, ng persecution, iba-iba ito. At walang exempted na mananampalataya doon. Pero sa susunod pong mga talata, ito pong 19 to 27, nag-shift si Apostle Paul on the discussion of trials and temptation to the active response to God's Word. Bakit? Kasi po, dito po mapapatunayan ang isang matibay na mananampalataya. Kung hindi lang siya tagapakinig, kung hindi tagatupad ng kanyang mga napapakinggan. So here, the Apostle Paul contrasts a mere hearer of the word with a doer of the word. Take note mga kapatid, this is not about legalism, but about fruit-bearing faith. Hindi po ipinagpipilitan dito ni Santiago na sundin natin ang kautusan for the mere legalistic desire. Kung hindi, dito binabanggit ni Apostol Santiago na yung mga tunay na mananampalataya siguradong magbubunga ang kanilang pananampalataya. Ito po ang binabanggit sa Matthew 7:16-20 na sinabi po dyan, by their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit.
Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Sa kataga mismo ng ating Panginoon, binanggit ito. A faith that saves is a faith that works. Amen? Sabi po ni Apostol Pablo sa Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus, for what? To do good works, which God prepared in advance for us to do. Can you imagine that? Bago pa likhain ang sanlibutan, tinawag na niya tayo, yung mga mananampalataya. Pinili niya na tayo para saan? Para gumawa ng mabuti. Dahil doon at iyon ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Inihanda na ito beforehand. Amen? So, ibig sabihin, if you have that faith in Christ, that saving faith is a faith that do good works. Amen po ba mga kapatid? Now, hearing is not enough. Tama? Now, we will go to the exposition of the verses 19 to 27. Ito po yung aking goal. Dito po sa Tinig ng Pag-asa, kung familiar kayo, parate tinatalakay natin ang mga talata one verse at a time. Let us go now to the exposition. So, ang una nating titingnan ay ang verses 19 to 21. Dito po kasi sa verses 19 to 21, binabanggit ni Santiago yung posture of the true believer. Ano po ba ang paglalarawan dapat sa mga tunay na mananampalataya? Ang sabi po dyan sa verses 19 to 21, my dear brothers and sisters, take note of this. Pag sinabing take note of this, ibig sabihin ito'y mahalaga. Dapat itong itala, dapat itong isulat, dapat itong markahan, at ang mga mananampalataya dapat itong naiintindihan. Kaya ang sabi ni Santiago, this is the posture of the true believer. Every believer should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Why? Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you which can save you. Ano ang context nito at ang insight? So, James is speaking here to the believers about the response to the word. Ano po ang konteksto nito? Nung sinabi po ni Santiago yung katagang every believer should be quick to listen, ano po yung ating pagkaunawa dyan? Ano ba yung dapat na mabilis dapat ang Kristiyanong makinig? Chismis po ba? Mga balitang kutsero po ba? O ano yung mga bagay na dapat ay quick to listen? Ang konteksto niyan mga kapatid, kapag sinabing every believer should be quick to listen, ang konteksto niyan ay salita ng Diyos. James is speaking to believers about our response to the Word of God. Every time we hear the Word of God, we should be quick to listen. Naintindihan po ba natin? Quick to hear doesn't just mean listening to others or listening to chismis, kasi yan po yung masarap pakinggan eh. Yan ang masarap nating laging isinasaksak sa ating pandinig. Pero here, James is talking about the Word of God. And the believers must be quick to listen to it. It primarily refers to hearing God's Word. Amen po ba? Ilang beses nyo nang nabasa yung James chapter 1 verse 19. Pero hindi natin naintindihan yung word na be quick to listen. Listen to what? Listen to the Word of God. The believer is to receive God's Word with humility, not pride, or self-defensiveness. Kapag tinanggap daw po kasi ang salita ng Diyos, yung dalawa madali na. You will become slow to speaking and slow to become angry if you are quick in listening God's Word.
Can we say amen? Ano ang theological note nito on the Reformed perspective? Take note, only the regenerate heart, renewed by the Spirit, can receive the Word with meekness. Amen po ba mga kapatid? Tangi ang mga born again, tangi ang kinilos na ng Diyos, ang puso, ang siyang makatutugon sa salita ng Diyos ng may kababaan. Naalala ko po rito, maganda example, lagi ko pong nagagamit ay si Lydia. Nang kinilos ng Diyos ang puso ni Lydia, tinanggap niya ang mensahe ni Apostol Pablo. At dahil doon, inimbitahan niya si Apostol Pablo sa kanyang bahay at pinaniwalaan ng mga Bible scholars na ang iglesia sa Epeso ay unang nabuo sa bahay ni Lydia. Because of the quickening of the Holy Spirit on the heart of this woman, he or she accepted the word. And take note, only the regenerate will receive the word with meekness. At kapag ito'y tinanggap, at ito pong pananampalatayang ito'y sumibol sa puso ng tao, hindi pwedeng hindi ito magre-resulta ng mabuting gawa. Amen? 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the person without the Spirit does not accept the things that came from the Spirit of God. Kaya mga kapatid, kahit anong pilit natin, kahit anong sistema ng evangelisasyon, kahit gaano kagaling yung programa ng evangelism, malibang ang Diyos ang kumilos, all those propaganda will be for nothing. Yes, it is good to have a system for evangelism, a good system for discipleship, but then again, all glory to the Lord because only the Lord can change the heart of a person. Amen mga kapatid. Sabi po, a person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Therefore, ang conclusion nito, may mga taong walang espiritu. Mga taong patay sa espiritu na malibang buhayin muna ng Diyos, hindi niya tatanggapin ang mga bagay na tungkol sa espiritu. Napakalinaw niyan kaysa sa sikat ng araw. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. But, look at the conjunction, considers them foolishness and cannot understand them. Why? Because they are discerned only through the Spirit. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. The same with that verse, unless a man be born by the Spirit, he cannot understand things of the Spirit. Amen? And he will always be with foolishness. He cannot understand because they are only discerned through the Spirit. Hindi po yan mahirap unawain. Hindi lang yan matanggap noong mga tao na akala nila sa kanila nang gagaling yung pananampalataya at sila po ang may kapangyarihang umintindi ng mga bagay na espiritu. Samantalang sinabi po ni Pablo, imposible itong mangyari. We cannot enter the kingdom of God unless we are born again according to Jesus. And sino yung nagbo-born again? It is the Holy Spirit. Magpapaikot-ikot po tayo, pero doon tayo babagsak lagi sa theological inclination at theological teaching ng Reform. Amen? Amen? Now, the implanted word in verse 21 refers to God's saving work through His Spirit. So, Jeremiah 31 verse 33 says, this is the covenant. Ano yung covenant? Kasunduan. I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. Ito yung covenant na gagawin ko sa tao ng Israel. Ang sabi ng Panginoon, anong sabi niya? I will put my law in their minds
and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Ito po yung pangako eh. Ito yung future plan ng Diyos sa bansang Israel. At ito, it doesn't only refer to the Jewish nation, but it refers to the church of today. Ganun po natin yan inuunawa. So ano pong illustration na pwede nating ibigay? So illustration, imagine ninyo ang isang farmer nagtanim ng buto into a fertile soil. Po, mababasa natin yan, Matthew 13:1-9. The good soil represent a heart made ready by God to receive and respond to His word. So without preparation, the seed bears no fruit. Who is the one preparing the heart? It is God, just like the farmer who prepares the soil. So, ganun po lagi. Nagiging handa ang puso ng tao sa pangaral ng Ebanghelyo kasi inihanda na ito ng Diyos. Katulad ni Lydia, katulad ni Zaccheo, katulad ni Apostol Pablo, katulad nung eunuch, katulad nung centurion. No? Name it. Lahat ng mga taong yon na sinasabi nating nakatagpo ang Panginoon is vice versa. Ang Diyos ang nakipagtagpo muna sa kanila. Because it is God who prepares their heart. Amen? Now, application question. Am I teachable before God, before God's word, or am I resistant? The reason for being resistant, hindi pa regenerated ang puso. Hindi pa regenerated ang espiritu. Pero ito ang tandaan, kapag kumilos ang Diyos, hindi natin kayang i-resist ang kanyang mensahe. The more we resist, isa lang yun, ibig sabihin, palatandaan yun ng unregenerate heart, unregenerate spirit. Now, the question again, number 2, is there unconfessed anger or pride keeping me from hearing clearly? Binanggit po yung anger or pride, but that represents sin. If there are unconfessed sins in our lives, we will not hear the word of God. Amen? Unless God, by His grace, cleanse us, by His grace, regenerate us. So, yun po yung proseso. Yun po yung order. So, ano po yung pangalawang pinupunto ni Santiago sa verses 22-25? So sa verses 22-25, narito naman yung dapat kanina binanggit natin yung posture of the believer, ngayon yung practice of the true believer. Ano ba dapat ang ginagawa ng mga tunay na mananampalataya? Verses 22-25 ng James chapter 1. Sabi po ni Santiago, do not merely listen to the word and deceive yourselves. Yan po yung mga nakikinig pero hindi naman inuunawa, hindi ipinapamuhay, dinadaya lang yung kanilang mga sarili. Kaya ang sabi ni Santiago, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Verse 25, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. So ano po yung context and insight na ating matututunan dito? James warns that merely listening to sermon or reading the scripture without doing what it says, ang tawag doon ay self-deception. Ginamit ni James ang metaphor of a man who looks at the mirror and then forgets what he saw. Marami pong ganito, yung mga tagapakinig lang, napakinggan, hindi naman ipinamuhay, isa lang ibig sabihin, hindi niya to naiintindihan, hindi niya to matanggap, at ito po ay pandaraya sa sarili. Nakita mo yung sarili mo, pero nakalimutan
uli. Pero ang sabi rito, the one who gazes deeply into the law, yung tumitingin sa kasulatan, ipinapamuhay ito at sinusunod. Sila yung mga regenerated na, sila yung mga namumuhay na sa sanctification at sila yung pagpapalain. Again, dalawang uri ng tao yung binabanggit dito, mga kapatid. Yung tunay na mananampalataya at yung hindi mananampalataya. Yung hindi mananampalataya, nakikinig din niya ng salita ng Diyos. Maybe they are part of the church. Maybe they are belong to a congregation. Maaaring nasa gitna yan ng mga pagsamba linggo-linggo. Natutuwa sila sa mga sayawan, natutuwa sila sa lundagan, natutuwa sila sa mga experience sa loob ng simbahan, pero hindi makapenetrate ang salita ng Diyos kasi nasa loob sila ng simbahan dahil natutuwa lang sila sa experience or emotional experiences. Pagdating na ng pangaral ng salita ng Diyos, pasok dito, labas dito. Kasi hindi pa kinikilos ng Diyos ang kanilang mga puso. Tandaan niyo, maraming ganito. Sa loob ng simbahan, they go every Sunday, natutuwa sila sa mga nangyayari, natutuwa sila pag may mga bata na kumakanta sa harapan, natutuwa sila sa mga kantahan, lalo na yung mga bagong kantahan ngayon, may palakpakan para ka nanonood ng concert. Natutuwa sila kapag ang pastor ay nagpapatawa. Iyon ang mga natatandaan nila na para silang nanonood lang sa comedy bar. Pero yung malalalim na turo ng Biblia, hindi po nila yan naiintindihan. Hindi po nila yan napag-uunawa. Sa maniwala kayo o hindi, hindi yan papasok sa kanilang mga puso. At lalong hindi nila yan ipapamuhay. Kaya nga malibang ang Diyos ang magbigay ng buhay sa Espiritu, walang makakaunawa, walang hahanap sa Diyos. Pero yung mga tao, mga kapatid, ito ang totoo, na totoong na-regenerate, totoong na-born again. Bawat salita at pangaral na kanilang naririnig, ipinapamuhay nila ito bilang mga salita at kautusan ng Diyos. And they will look at the law, the Ten Commandments, deeply, and they will act on it accordingly. At ang sabi po ni Santiago, they will be blessed. Amen? So, hindi po mahirap intindihin ito. Ang tunay na mananampalataya, they will practice what they hear. Amen? So ano ang theological note natin dito from the Reformed perspective? This is not salvation by works. Listen carefully. Baka akala natin yung pagsunod sa kautusan ang nagliligtas. Hindi. Ano po? Pero ang ebidensya ng totoong pananampalataya ay ang mabuting gawa. True faith always produces obedience. Yung totoong nanampalataya sa Diyos dahil binuhay na ng Diyos ang kanyang puso at espiritong patay, siguradong mananampalataya yon. At ang susunod na hakbang ng pananampalatayang yon, mamumuhay siya sa kabanalan. At yung bunga ng yung kabanalan na yon ay bunga ng pananampalataya. Amen? Yung pagsunod sa kautusan, bunga yon ng pananampalataya. Sabi nga ni John Calvin, faith alone justifies. But the faith that justifies is never alone. It is never alone because the faith that justifies will produce obedience and good works. Amen? Ano pong sabi ng Tito chapter 2, 11-12? Sabi diyan, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Amen? And to illustrate this, a student who listens to a class on CPR, cardiopulmonary resuscitation, yun po yung
dinidiinan mo yung dibdib ng tao para i-revive. Po? Kung ikaw ay estudyante at umattend ka sa klase ng CPR, pero hindi mo naman ito pinractice sa real life, useless pag dumating ang emergency situation. It can only help you and the other person if you will practice what you learn. Amen? So, knowing without applying is ineffective. Yung may alam pero hindi ginagawa ay wala ring silbi. Ang pananampalatayang sinasabi na hindi nagbubunga ay hindi tunay na pananampalataya. Sabi ni Santiago, katulad ng taong tumingin sa salamin pag alis nakalimutan ang muka, ito ay self-deception. Amen? Now, application questions. 1. Am I deceiving myself by only hearing God's Word? In what ways am I actively doing God's Word this week? Amen? Now, pinakita natin yung posture ng true believer. And then second, ipinakita natin yung practice of the true believer. Ngayon, titingnan natin naman mga kapatid, yung portrait of true religion. Ayon sa verses 26 to 27. Sabi ni James, those who consider themselves religious, yung mga nagsasabing sila'y relihiyoso, and yet do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Now let us go to the context and insight. So here James gives two specific marks of true religion. Sa mga talatang ito, ipinakita ni Santiago ang dalawa na marka ng tunay na relihiyon. Una, control over speech or bridled tongue. Yan po ang sabi niya dyan. At tapos, ano pa ang pangalawa? Compassion for the vulnerable. And then, he concludes with the third. Ano daw yung pangatlo? Keep oneself from being polluted, purity from the world. Ito po yung actually tatlong specific marks of true religion according to James chapter 1, 26 to 27. Portrait yan ng tunay na relihiyon. Una, marunong kontrolin ang kanyang dila, may habag at compassion sa mga nangangailangan, at pangatlo, namumuhay ng may kabanalan. Keep oneself from being polluted by the world. Now, tingnan natin ang biblical example nito. These are practical tests of genuine faith. Tingnan natin ang theological note and reform perspective. Tandaan, God's grace not only forgives but transforms. Amen po ba? Ang biyaya ng Diyos hindi lang nagpapatawad kung hindi ito ay bumabago. The sanctifying work of the Holy Spirit produces love for others and a pursuit of holiness. Romans chapter 12, 1 and 2, magbago na tayo ng pag-iisip, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Galatians 5:22-23, ito ang bunga ng mga Espiritu Santo. Tandaan, yan ang sanctifying work of the Holy Spirit. And it will produce what? Holiness to the believers. Kaya, tingnan natin ang sinasabi, mga biblical examples nito. Ano daw yung tatlong palatandaan ng tunay na relihiyon? Una, bridled tongue. Sino po ang example nito sa Bible na merong bridled tongue? Si Isaiah ang magandang ehemplo nito.
Upon seeing God's holiness, Isaiah confessed his unclean lips. Isaiah 6:5, ano sabi niya? Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Ang unang palatandaan ng totoong relihiyon, ano sabi? Makikita niyang marumi ang kanyang labi at tuturuan siya ng Diyos na makontrol ang dilang ito. Take note, the regenerate heart mourns over sinful speech. Can we say amen? Second, care for the orphans and widows. Sino po ang magandang example niyan? This reflects the heart of God. Ang example na yan sa Biblia, walang iba kundi ang Diyos mismo. Sabi po ng Isaiah 68 verse 5, God is the father of the fatherless, God is a defender of widows, and God is in His holy dwelling. Kaya, yung mga palatandaan ng tunay na relihiyon ay makikita na natin maging sa mga sitas ng Biblia. Si Isaias, ang Diyos mismo, at yung early believers, the early church, Acts chapter 6, yung pag-aalaga sa mga balo, di ba? Kaya nga nagkaroon ng mga deacons. Yung unang establishment ng mga diakono ay sa layuning alagaan ang mga dukha, unahin ang mga balo sa mga pagpapakain nung unang simbahan. The early church demonstrated the care for orphans and the widows. At yung pangatlo, ano po yung palatandaan, third, marks of a true religion, keeping unstained from the world. Sino po maganda example niya sa Bible? Walang iba kundi si Joseph the Dreamer, anak ni Jacob. Ano po? Nung dinala po siya sa bahay ni Potifar sa Ehipto, yung pong asawa ni Potifar, pinilit siyang sumiping sa kanya. Pero anong pinili ni Joseph? He chose purity over pleasure. At ang sabi, because of that, he was blessed. Amen? Kaya yan ang mga Bible example ng mark of a true religion. Si Isaias, ang Diyos mismo, no, at ang mga mananampalataya sa Book of Acts chapter 6, at ang huli, yung keeping unstained from the world, si Joseph the Dreamer. Ngayon, tingnan natin ang ilang illustration. Mga kapatid, imagine two cups. One is shiny on the outside, but filled with dirty water. The other is clean inside and out. Which would you drink from? Dalawang baso, malinis sa panlabas, pero ang loob, marumi. Meron namang isang baso, malinis sa labas at malinis sa loob. Alin ang iyong pipiliin? Tandaan mga kapatid, God desires inward transformation, not just outward appearance. Maraming pagkakataon, mabobola natin ang tao sa pamamagitan ng panlabas nating pamumuhay, pero hindi natin maloloko ang Diyos. Ang totoong binago ng Diyos sa loob, makikita rin natin sa labas. At hindi natin sila mahahatulan, sapagkat kung ano yung nasa loob, yun din ang ginagawa sa labas. Amen? In application, ito yung question na gusto kong sagutin natin. Does my speech reflect Christ-like love and wisdom? How do I care for the vulnerable around me? Am I resisting the moral pollution of the world? Those questions will address the three marks of true religion. Amen? Now, i-conclude na po natin ang ating pag-aaral. In conclusion, a living faith responds
Yan ang totoo. Ang buhay na pananampalataya, tutugon. James challenges believers not to be passive listener but active practitioners. Can we say amen? Hindi tayo tagapakinig, kundi tayo'y tagatupad ng ating mga napakinggan. This passage is a mirror to the soul. The one who is truly born of God responds to His word with humility, obedience, and compassion. Iyan ang totoo. So bilang final reflection questions for personal Bible studies, o sa inyong mga small group, unang tanong, in what ways do I tend to be slow to hear and quick to speak? How can I cultivate a more teachable spirit? 2. Have I ever fallen into the trap of thinking that listening to sermon is enough without applying them? 3. What does the law of liberty mean to me? And how does it free me to live obediently? 4. What specific actions can I take this week to serve someone vulnerable, like a widow, an orphan, or any needy person? 5. How does my daily speech reflect or dishonor the gospel I profess? Purihin po ang Panginoon, pagpalain po kayong lahat, tayo po'y saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. O Lord, grant us hearts that not only hear, but may we treasure the word that we heard. May we obey it and are changed by it. Teach us, O Lord, to bridle our tongues, to love the needy, and to live in holiness in this world. May we reflect the gospel with our lives as we live by the power of the implanted word. Guide us, O Lord, to live a life worthy in your sight. Pagpalain mo din ang aking mga kapatid, silang dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok ng buhay. Sila po na mga nagluluksa bunga ng kamatayan ng mahal sa buhay. Yung may mga karamdaman, si Ate Mirna Sinfuente, dalangin namin Panginoon ang patuloy na pagkilos mo sa kanya. Umihiling siya ng dalangin para po sa kanyang nararanasang karamdaman ngayon. Umipo ka, Panginoon. Patuloy mo pong iparanas ang iyong pagpapagaling. Yung kanyang fistula surgery sa araw na ito, samahan mo siya. Ang mga kapatid na may karamdaman, bless them, O Lord. I am praying for Kuya Luis Sarte sa kanyang paa, Kuya Louie Mejia sa patuloy na pagkilos mo sa kanya. Gayon din po mga kapatid, si Ate Esther Bautista. Bless them, Lord. We are also praying for Ate Lisa Cruz sa kanyang karamdaman. Kaaliwan sa pamilya po ng mga Rodriguez sa pagpanaw ni kapatid na Mayet. Ganon din aliw sa sambahayan ng mga Tolentino, Sarte, sa pagpanaw ni Nanay Joy. Patuloy po kaming dumudulog sa iyo, Panginoon, at kung meron pang mga kapatid namin na kasama sa online broadcast na ito na may hiling na panalangin sa iyong kalooban, mangyari nawa ang mga bagay na ito. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Ang biyaya at pagpapala nawa ng Panginoon ang sumainyo. Sa ngayon at sa mga susunod na araw, bukas po magkita tayo uli dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.